Maraming nakakapansin, bakit na di makita? Naninibago ang marami. Ang tahimik ngayon ni Ombudsman Boying, hmm? Alam naman natin na si Ombudsman Boying Rimulya, lalo na nung na-appoint na siya, na talagang siya na yung ombudsman, bagong ombudsman, halos araw-araw, hmm? Halos araw-araw, walang walang linggo na hindi nagpapa-interview itong si Ombudsman Boying Rimulya. Sa katunayan, kinakantyawan nga siya ng pinalitan niyang dating ombudsman na si Samuel Martires. Sabi ni Samuel Martires, hindi ka naman dapat laging magpapa-interview bilang ombudsman. Hmm? Ah, hindi mo naman trabaho yan na laging humaharap sa media. Pero pinanindigan yan ni Ombudsman Boying. Sabi niya hindi. Kailangan kong i-update ang mamamayang Pilipino sa nagiging trabaho ng ombudsman. At tama naman yon. Nagustuhan ng mamamayang Pilipino, nagustuhan na ang kanyang ginagawa. Lalo pa, sa harap ngayon ng grabing korupsyon, sa grabing mga anomalyang ito, gustong makita, malaman ng taong bayan ano ang ginagawa ng ombudsman, ano ang ginagawa ng gobyerno para mahabol, mapanagot ang mga korap na opisyal ng bansang ito. Yun. Kaya, actually, grabe ang pagsaludo ng mga tao kay Ombudsman Boying sa ginagawa niyang yun. At bawat sabihin niya, sabi ni Boying Rimulya, bago magpasko, maraming huhulihin dyan. December 15, bago mag-December 15, lalabas ang mga warrant of arrest niya. At sabihin ko to sa inyo, maraming politiko dyan, senador, kongresista, magpapasko sila sa kulungan. Problema, pitsa 27 na ngayon, walang nagpapasko sa kulungan ng politiko. Ang problema, hindi mo makita si Boying Rimulya. Hindi mo siya makita. Ang nakikita ngayon na Rimulya nitong nakaraang mga araw, si John Vic, yung Secretary of Interior and Local Government. Pero, siyempre, kauna-unawa naman yon. Bakit si John Vic yung nakikitang Rimulya? Ay, siyempre, issue ni ano yan, issue ni Cabral. O siyempre, ano yun? Hindi naman tungkol yon sa ang mas issue doon kung pinatay ba o nagpakamatay. Ano bang nangyari kay Cabral? O di siyempre, mga autoridad ang kailangan doon. At yun yung papel naman ni John Vic Rimulya. Pero, ang isa pang napansin natin, malamang yun ang dahilan, siguro nahiya din itong si Boying. Siguro nahiya din itong si Boying. Kasi siya yung siya yung grabe yung mga sinabi tungkol sa bago magpasko. Mark my word. Parang kulang niya na lang sabihin, itaga nyo sa bato. Ano siya? Kampanting-kampante siya, kumpiyansang-kumpiyansa siya na maglalabas ang mga arrest warrant at maaaresto ang mga politiko. Actually, sinabi niya nga, mga minimum 2 senador. Di ba? Ganon yung pagkakasabi niya. Minimum. Mga ganon yan magsalita si Boying. Ano to? Tandaan nyo. Bago mag-December 15. On or before December 15, lalabas ang warrant of arrest sa kanila. Tandaan nyo yan. Ang problema, nung malapit na yung December 15, wala na si Boying. Hindi na nagpapa-interview. Ang alam natin, pumunta sa abroad. Kaya lang, wala na. Alangan namang hindi pa nakakabalik hanggang ngayon. Alangan namang hindi pa nakakabalik yun. Ang tagal niya na nag-abroad. Hinahanap na ngayon ng taong bayan. Nasaan yung sinasabing magpapasko sa kulungan? Sa totoo lang, naunawaan din natin si Ombudsman Boying. Hindi naman ganun kadali yun. Hindi naman ganun kadali. Kaya lang, siya na rin kasi ang nagsabi. At bumibilib sa kanya ang tao. Bakit? Si Boying Rimulya. Seryoso yan. Ay di ba siya nga yung yung pag-aresto kay Duterte, pinapanindigan niya yun. Tapos itong warrant of arrest kay Bato, pinapanindigan niya yan. Makikita mo kay Boying yung kumbaga, kung si PBBM ay mabait, malambot, nakikita nila kay Boying Rimulya yung sa gobyernong ito, sa administrasyong ito yung may tapang.
Kaya ano saludo sa kanya ang mamamayang Pilipino. Saludo. Kaya lang biglang na-frustrate nitong linggong ito. Oh, wala man lang marinig na sa kanya. Oh, anyway, baka naman babawi sa bagong taon. Baka naman babawi mga kabunyog sa bagong taon. Ha? Anyway, kaya lang ang totoo, nung malapit na yung December 15, hinahanap na. O bakit wala pa ring warrant of arrest? Bakit wala pa ring warrant of arrest? Tapos walang warrant of arrest nung December 15. Sabi naman natin, hindi. Pasko naman eh. Ang Pasko naman December 25 pa eh. Bigyan pa natin ng time. O pagkatapos ngayon, hindi. Hanggang naman January, ano pa rin yan eh. Sa Pilipinas, Pasko pa rin yan. Pero wala. Mukhang ano eh. Ako, nung diniscuss ko to, bakit parang walang maaaresto ngayon? Ang paliwanag ko dyan, hindi naisip ni Boying Rimulya na ang December ay budget ang pinag-uusapan. Kailangan ni PBBM ang suporta ng mga senador. Kailangan ni PBBM ang suporta ng mga kongresista. Hindi mo pwedeng pagsabayin, aarestuhin mo yung mga senador, aarestuhin mo yung mga kongresista, tapos gusto mong ilusot ang budget. Yan yung yan yung yan yung hindi siguro nakita ni Boying. Yan yung hindi niya nakita, 'di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang pinagkakaabalahan ng Kongreso, budget. Aarestuhin mo yung mga senador. Gusto mong suportahan nila yung budget, pero aarestuhin mo yung ilan sa kanila, hindi. Mahirap yan. Papalusutin muna ang budget. Pagkatapos niyan, saka yan aarestuhin. Yun siguro ang hindi nakita. Sa tingin ko lang ni Boying, Sa tingin ko lang. Kaya lang, nahihiya din siguro si Boying na humarap sa tao, saka sa media. Kasi siya yung mukha ng Actually, mas siya pa nga yung mukha ng anti-corruption eh. Mas hindi pa nga si PBBM, mas hindi pa nga yung ICI, siya eh. At okay naman yun. Okay naman yun kasi naghahanap talaga ang tao ng matapang na magiging poster boy ng laban sa korupsyon. Kaya lang nakaka-frustrate na walang nangyari. Ngayon, pabagsak ang rating ni PBBM. Malaki ang magiging papel diyan ni Boying Rimulya. Malaki ang magiging papel niya diyan. Kasi anuman ang gawin ni Boying Rimulya, para kay PBBM yan. Kahit sabihin mong hindi naman part ng executive ang ombudsman, pero gobyerno pa rin yan. Ang ombudsman ay bahagi ng gobyerno. Ang gustong makita ng tao, ano na ang ginagawa ng gobyernong ito dito sa mga korap na ito. So kung ngayon lumabas yung survey na -3 si PBBM, maraming hahabulin ngayong 2026. At sino ang may malaking responsibilidad dyan? Si Boying Rimulya. Siya ang magsasampa ng mga kaso ombudsman. At pagkasampa ng mga kaso na yan, maglalabas ng arrest warrant, trabaho naman ng kapatid niya, si Junvic Rimulya, pag-aresto naman. Kaya malaki ang tinatanaw na utang na loob ng administrasyon ni Marcos sa magkapatid na Rimulya na yan. Si Ombudsman Boying Rimulya, yan ang magde-decide ng pagsampa ng mga kaso. Pagkatapos niyan, papalo upin yan sa korte, Sandigan Bayan, lalabas na ang arrest warrant. Paglabas ng arrest warrant, aresto. Sino naman yan? PNP yan. Si Junvic Rimulya na yan. Kaya ito, ngayon, mabuti na lang. Mabuti, masama namang sabihin mabuti na lang. Saved by the bell. Saved by the bell si Ombudsman Boying. Ang atensyon ng tao ngayon nandun kay Cabral. Kung wala yang nangyari na yan kay Cabral, talagang aaraw-arawin, gagabi-gabihin, hahanapin yung nasaan na yung mga sinasabing makukulong ngayong Kapaskuhan. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Pero tayo, basta tayo, bigyan pa rin natin si Boying ng panahon. Kaya lang, leksyon din to sa kanya. Leksyon din to sa kanya. Bawat sabihin niya, naghihintay ang taong bayan, naniniwala ang taong bayan. Ang problema, hindi natupad. Anyway, bibigyan siya ng pagkakataon. Mga unang araw ng Enero, dapat gawin niya na yan. Dapat gawin niya na yan. Pag hindi, masisira. Masisira ang kampanya laban sa korupsyon. Masisira ang administrasyon. Na nga si PBBM -3 na
Negative 3 na. Yung ICI, hindi na daw ICI, ICU na eh. Si PBBM ang nagsabing hindi magiging merry ang Christmas ng mga politiko. Pero kumukuha lang naman ng cue si PBBM kay Boying. Si Boying Rimulya, pag nagsabi si Boying Rimulya, ay, ano yan, maniniwala si PBBM dyan. Kaya lang, ang problema, pumalpak eh. Pumalpak. Bakit pumalpak? Ay, hindi naman lahat kontrolado ni Boying Rimulya. Hindi niya naman kontrolado yan. Unang-una, aarestuhin mo ba ang mga senador ngayong panahon na kailangan mo ang vote? Magbubutuhan pa lang ang mga senador sa December 29 tungkol sa budget. Pag inaresto mo yung mga senador na yan, magugulo, madidistract yan. Ang kailangan ngayon ni PBBM, ang priority niya, budget. Itong mga politikong ito, ang pinagkakaabala nila ngayong budget. Nakakapanibago. Yung dating yung dating laging nagsasalita na si Boying Rimulya. Yung matapang na si Boying Rimulya. Ha? Hinahanap ng tao ngayon. Nasaan na ba si Boying? Bakit hindi nagsasalita? Hinahanap na ngayon ng taong bayan. Nasaan yung mga politikong magpapasko sa kulungan? Anyway, pagbigyan natin. Dapat mga unang linggo, mga unang bahagi ng 2026, January, dapat may maaresto na. Ito namang spokesperson ng ng palasyo, yung secretary ng Presidential Communications Office, PCO, si Dave Gomez. Sabi niya, hayaan nyo, ngayong 2026 marami nang aarestuhin. Yan na naman kayo. Yan na naman kayo. Sasabi na naman kayo ng maraming aarestuhin tapos wala na naman. Siguraduhin nyo muna, magagalit na sa inyo ang taong bayan. Dapat ang isipin nyo, bakit bagsak ang trust rating ng presidente? Kasi umaasa ang tao na may mangyayari dito sa mga kampanya laban sa korupsyon. Ang hinahanap ng tao, hindi yung makulong yung kontraktor. Ang hinahanap ng tao, hindi makulong yung mga DPWH lang. Hindi, alam na yan. Pag kontraktor at DPWH, alam na yan. Kaya yan. Ang gustong makita ng tao na makukulong, politiko. Politiko. Yan yun. Yan yung ipakita mo, Boying. Naipadala mo nga si Duterte sa ICC. Naipadala mo si Duterte sa ICC. Tapos kaya niyong arestuhin si Bato. Itong mga politikong korap, iparong nyo rin to, hinahanap ka, Boying, dyan. Hinahanap ka. Anyway, hindi pa naman nawawala ang tiwala natin kay Boying Rimulya. Kaya lang, lesson to sa kanya. Grabe ang expectation sa kanya ng taong bayan. Ano ito? Pagka nawawala si Boying, naninibago ang tao eh. Kapag hindi na siya nagsasalita, mawala lang siya ng isa, dalawa, 3 araw, nagtataka na ang taong bayan. Bakit hindi nagsasalita si Boying? Ito hindi na lang 3 araw, hindi lang 1 linggo. 2 linggo na yata ito eh. O baka nga magtatatlong linggo na. Kasi bago yung December 15, yung sinabi niyang deadline na maglalabas ng arrest warrants, hindi na siya naririnig eh. Hindi na siya naririnig. Hindi na nakita. Nasaan na ba si Boying Rimulya? Hinahanap niya yung sa kulungan kayo sa kulungan kayo magpapasko. Yung ang tindi nun, Kayong mga korap na politiko, sa kulungan kayo magpapasko. Ang gandang pakinggan, Kaya anyway, pagbigyan natin, nandiyan pa naman ang tiwala natin kay Ombudsman Boying. Pero sana, gawin niya kaagad pagpasok ng 2026. Pag hindi, itong nangyaring itong survey ng SWS, dapat si PBBM, niya to? Anyway, may tiwala si PBBM kay Boying. Kaya nga pagsabi ni Boying na ang mga politikong korap na yan, masasampulan na yan, magpapasko sila sa kulungan. Kaya si PBBM ganun din ang sinabi. Sigurado tayo, magpapasko yan sa kulungan. Tapos wala naman kahit isa. Wala naman kahit isa. O yun. Kaya ang nangyari, hindi makita si Boying. Nahiya siguro. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.